Ang lahat ay manugod na tinatanggap sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah. Bilang masimula ng ating pagpupulong, paisuyo na ang lahat ay inanyahan tumayo at aawitin natin ang song number 134. Ito ay may pahamagat na mga anak ipinagkatiwala ng Diyos. Ito ay halaw sa aklat ng awit 127, talatang 3 at 4. Paisuyo po na sundan natin ang himig ng ating musika. Muli, ang lahat ay malugod na tinatanggap sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah. Ngayong umaga, tayo po ay makapakinig ng isang napapanahong paksa para sa ating pagpupulong. Ang paksa natin, mga kapatid, ay kung isulat ninyo, ganito ang paksa natin, mga kapatid. Mga pananagutan at gantimpala ng mga magulang. Ulitin po natin, mga pananagutan at gantimpala ng mga magulang. Ito ay ibibigay sa atin ang pahayag na ito ni Brother Jeff Trinidad. Siya ay galing pa sa Bagong Bayan Congregation, Taguig City. Brother Trinidad, paisuyo po. Handa na po kaming makinig. Nagkaroon ng isang sunog noong madaling araw sa isang bakanteng garahe. Di naman nagtagal, dumating ang bumbero at napatay naman yung sunog. Kaso nakarinig itong bumbero ng isang hiyaw o sigaw ng isang pusa. Kaya agad-agad niya ito na hinanap. Nung nakita niya, sa ngayon dun sa report, ganito ang tinamasa ng pusa. Sabi, nakapikit at namamaga sa usok at yung sapin sa paa ay halos nasunog na ng husto. O yung kanyang muka at yung kanyang binti ay may nakapangingilabot, nasunog at yung kanyang tenga ay nagtutong na. Siguro para makita natin yung description, tingnan natin yung unang larawan. Kaya talagang kaawa-awa.
Ngayon, ang tanong ng bumbero, bakit kasi pasok pa ng pasok ang pusang ito doon sa nag-aapoy na garahe? Nung nalaman niya yung dahilan, sabi na nadurog yung puso niya. Kasi itong pusa na ito ay isang inahin. At patuloy niyang inililigtas yung kanyang 4 na maliliit na kuting. Gusto niyo makita yung nailigtas niya, mga anak niya? Tingnan natin sa 2 larawan. Napansin niyo, safe na safe yung mga kuting. Pero yung nanay talagang nasakripisyo niya yung kanyang sarili. At ang totoo, dahil sa pangyayaring ito, nailagay ito sa Daily News New York noong 1996. Nailagay din ito doon sa ating gumising ng September 1996 din. Alam niyo kung ano yung pamagat? Pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Kung kayo yung tatanungin, ano yung nadama nyo doon sa pangyayaring ito? Di ba nakaka-relate tayo, nakaka-touch? Kasi alam natin, mas higit yung ginagawa natin sa pag-aasikaso at pag-aaruga sa ating mga anak. Kaya naman, tulad ko, lahat tayo na narito, naging bata din naman. Ngayon ako may anak na. At marahil dito sa inyong congregation, mas marami pa yung mas may mahabang karanasan sa pagpapalaki sa kanilang anak. Kaya talagang pinapupurihan namin kayo sa pagpapalaki ninyo sa mahusay na paraan sa inyong mga anak. Bueno, sa panahon natin sa ngayon, hindi katulad nung panahon pa namin, nung mga bata pa kami. Ngayon, marami ng social media, gadget, ngayon may mga AI na. Pwedeng doon itatanong. Kaya ang tanong ng magulang, paano kaya magiging matagumpay na magulang? Hindi pwedeng i-search lang sa mga website. Kasi hindi yun pagkakatiwalaan, hindi maaasahan. At minsan ay kulang sa karanasan yung impormasyon na makukuha natin. Kaya para maging matagumpay ang susi, alam nating lahat, magpapagabay tayo sa Diyos na Jehovah. Kaya ngayong umaga, papakinggan natin yung mga binigay ng Diyos na Jehovah sa ngayon. At sa Kanya lang, ang tiyak na magiging resulta ay magiging matagumpay at magiging maganda ang pagpapalaki natin sa ating mga anak. Ngayon, nais natin na yung mapapakinggan natin, ikakapit natin at isasabuhay ito. Kaya yung tema ng pahayag natin, pananagutan at gantimpala ng magulang. Kasama sa mga halimbawa dyan, paano natin sasanayin at didisiplinahin sa maibiging paraan yung ating mga anak. Pagka nabalitaan ng isa na magkakaroon na siya ng bagong sanggol, bagong baby, hindi ba excited? Mas lalo siguro, baka pati yung mga lolo at lola, baka bumibili na ng gamit para sa apo nila. Ang totoo, yung pagpapalaki sa anak ay isang proyekto, gaya na binanggit sa mga literatura natin, 20 years at higit pa. Kaya yung proyekto ko halos nasa kalahati pa lang. At angkop lamang na magpagpagabay tayo sa Diyos na Jehovah. Kaya gusto nating tingnan sa Biblia yung angkop na pagkakabanggit niya sa Awit chapter 127 verse 3. Awit chapter 127 verse 3. Inayayahan namin yung mga bisita namin, pwedeng tingnan sa gadget o sa inyong Bible. Diyan sinabi, ang mga anak ay mana mula kay Jehovah. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Kaya nakita natin, mana, kung ano yung pinakamahalaga, mamahaling value, yun ang ipinapamamana, di ba, kalimitan. At yan ang binigay ng Diyos na Jehovah sa atin. Binanggit din yung salitang gantimpala, kaya isang kaloob, regalo ng Diyos na Jehovah. Ano, pansin natin, no? Sa halip na nung nilalang tayo ng Diyos na Jehovah, nilalang niya tayo na may kakayahang magsilang ng anak, yung mga ina. Hindi katulad ng mga milyong-milyong anghel. Kaya isang kagilagilalas na pribilehyo para sa atin, o para sa ina, na isilang at alagaan ang taong ito. Kaya talagang pinapasalamatan natin Diyos na Jehovah. Pero, seryosong bagay din dahil may pananagutan tayo sa ibinigay na regalo ng Diyos na Jehovah. Mananagot tayo, mga magulang, kung paano rin natin papalakihin yung ating mga anak. Kaya ngayon, syempre gusto natin maging positibo. Ano ba yung mga kailangan na dapat nating ilaan sa ating mga anak?
Kaya pinasimple, dalawa yung dalawang bagay na ibinigay sa atin. Di talakayin natin yung una, kailangang ilaan ng mga magulang ang physical na pangangailangan ng kanilang mga anak. So kalimitan, mga material na mga bagay. At yung ikalawa, yung mas importante o pinaka-importante na papel na gagampanan ng magulang, tulungan ang inyong mga anak na magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos na Jehovah. So ano ito? Yung spiritual na pagsasanay sa ating mga anak. Kaya ang totoo, sa panahon natin sa ngayon, mahirap balansehin, hindi ba? Sa hirap ng buhay. Baka dahil may pagkakataon na magiging prioridad yung paglalaan natin ng material na bagay, baka doon na tayo nakafocus o ma-outbalance tayo. Kaya para ma-align tayo ngayon, tingnan natin yung utos at paalala ng Diyos na Jehovah. Ito po ay nasa Deuteronomio chapter 6, verse 6 at 7. Alam natin ito. Kung inyo nakita, sabi diyan, ang mga salitang ito na iniutos ko sa inyo ngayon ay dapat na nasa puso ninyo. At itanim ninyo ito sa puso ng mga anak ninyo. At kausapin ninyo sila tungkol dito kapag nakaupo kayo sa inyong bahay, kapag naglalakad sa daan, kapag nakahiga, at kapag bumabangon. Kaya yung mga salitang ito, dapat tayo mismo ang umiibig sa Diyos na Jehovah at nagsasapuso ng kanyang salita. At dapat tayo maging huwara ng ating mga anak. Pagka tinanong tayo ng mga magulang, sino ba ang pangunahing guro ng ating mga anak? Di ba? Walang iba kundi tayo. Kaya malaki yung epekto ng halimbawa natin sa kanila. Merong iniwan na mapuwersang paalala sa atin. Ang binanggit, wala nang makaka-impluwensya na higit pa sa buhay ng isang anak, kundi ang halimbawa ng kanyang mga magulang. Kaya mga kapwa ko magulang na naaririto, nasa pinakamagandang posisyon tayo ngayon para gabayan yung ating anak sa tamang daan. At yung gabay natin, syempre kung ano yung sinasabi natin, dapat makita nila na yun din ang ating ginagawa. Doon naman sa binanggit natin sa Hebrews 6:7, binanggit din doon yung salitang itanim. Makikita nyo may asterisk doon. At sa Hebreo yung salita, sabi paulit-ulit na sabihin o idiin sa ating anak. Nangangahulugan yon na kailangan na gumugol tayo ng panahon para maikintal ito sa kanilang puso at isip. Kaya kailangan ng pagtitiis. Kung tayo nga mga magulang minsan may pagkakataon na nakakalimot, kailangan tulungan din natin ang ating mga anak na maalala mga payo ng Diyos na Jehovah. Ngayon, para makita pa natin ang husto, paano tayo tinuturoan ni Jehovah, tingnan natin yung ating picture number 3. Ano yung itinuturo nito sa atin? Anong napansin nyo sa environment dyan? Yung itsura ng ama, yung itsura ng kanyang anak. Doon sa caption, sabi, panatilihin ang kapayapaan at pag-ibig sa pamilya. Tutulong ito para sumulong ang inyong mga anak. Kaya yung anak niya talagang eager na matuto sa kanyang ama, talagang nakikinig. At marahil maobserbahan nyo rin pag yung ating mga anak, kung kinokorek natin siya o kaya binibigyan natin siya ng komendasyon, alin yung mas madali nilang tanggapin at mas effective na pagsasanay. Di ba pagka binibigyan natin sila ng papuri o komendasyon. Kaya yung gusto ng Diyos na Jehovah na maging environment sa ating tahanan. At ang simulain niya nasa Colossus chapter 3 verse 12. Binanggit doon, magpakita ng tunay na pagmamalasakit, kabaitan, kapakumbabaan, kahinahunan at pagtitiis. Maraming salamat doon sa larawan. Ngayon, pinapaalala sa atin. Ito ay nandoon sa ating reference, Watchtower 2014, April 15. Anong paalala? Yung binanggit doon. Huwag ipasa ang inyong pananagutan sa pagpapalaki ng inyong anak. Kanino? Hindi sa ating magulang, hindi sa lolo at lola ng ating mga anak. O sa mga kamag-anak, maaring sa tito o tita. Kaya naalala natin, ano yung goal kanina? Ipinamana ng Diyos na Jehovah ito sa atin. Pero, dahil iba-ibang sitwasyon natin, iba-iba ang kalagayan,
Baka yung ibang mga magulang, madama nila na, naku, medyo kinakapos na yung paglalaan ko sa material. At ano yung maaring naisip nila na tanging solusyon? Oh, baka mag-abroad. Oh. Kaya, ano ang nangyari? Oh, doon sa reference natin, sa experience, anong naging resulta? Ang sabi nung ilan na ganon, baka nasolusyonan nila na maglaan ng material. Pero, baka nanganak ito ng dobling problema. Sino na ang maglalaan ng espiritual at emosyonal na pangangailangan ng anak? Kaya anong resulta doon sa anak? Sabi niya, nung dumating ng aking magulang, ibang-iba na ang damdamin ko sa kanila. Malayo na ang loob ko at kahit adulto na ako, nahihirapan akong ipakita sa kanila ang nadarama ko. Kaya yung sa magulang, yung goal number 2 natin, natulungan ng ating anak na magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos na Jehovah, o baka hindi na natin nagagawa. At ang isang napakagandang paalala, o naalala nyo siguro yung video natin, na nasa jw.org, yung ang mga salitang ito ay dapat na nasa inyong puso. Tinanong lang yung magulang ng isang simple, pero ang tanong, sulit ba ang isinasakripisyo mo? Kaya talagang napakamapuwersa ang paalala ng Diyos na Jehovah sa atin. Di ngayon nakita natin ito, mga gabay ng Diyos na Jehovah, ano naman yung mga papel na ginagampanan ng Ama? Kakamustahin ko yung kapwa ko mga ama. Naalala nyo ba yung unang pagkakataon na excited kayo? No, kalungin yung baby ninyo. Di ba? Talagang napakaganda. Napakasayang experience. At pinapaalala sa atin na napakahalaga ang papel natin bilang ama na ginagampanan natin. Pagka tayo, mga ama, ay binigyan din ng Diyos na Jehovah ng 2 pananagutan para mas simple, madali nating matandaan. Yung una, manguna sa pagtuturo sa mga anak tungkol kay Jehovah at disiplinahin sila sa maibiging paraan. Ayan yung unang goal na ibinigay sa atin, pananagutan. At yung ikalawa, kailangang madama ng mga anak ang pagmamahal at pangangalaga sa kanila. Kaya ang simulain yan, nasa Lucas, Kabanatang 3, Talatang 22, binigyan tayo mga ama ng perfect example, ang Diyos na Jehovah. Naalala natin nung binautismohan ang ating Panginoong Sus, sabi ng Diyos na Jehovah, ito ang aking minamahal, ang aking sinasang-ayunan. Kaya ang aral, huwag mag-atubili sabihin sa ating mga anak na iniibig mo sila. At pagkang ama ay merong aktibong pakikibahagi, anong epekto nito sa kanyang anak? Sang-ayon doon sa Gumising May 22, 1987, mas lumalaki siyang matagumpay, magiging masayahin at higit na nagtitiwala sa kanyang sarili. Mas tumataas ang kanyang IQ, sang-ayon doon sa Gumising. Kaya kung ganon, ang susi para maging mahusay na ama, ikapit natin ang payo ng Diyos na Jehovah. Di ngayon naman, dako tayo sa mga ina, mga mami namin. Kamusta naman ang mga mahal naming mami? Naalala niyo pa ba yung unang gumalaw, yung baby sa inyong tiyan? Talagang kakaibang experience. Kami hindi namin alam yon, kaya ang gagawin lang sa amin, ipapahawak yung aming kamay, di ba, doon sa tiyan. Ano naman yung 2 mahalagang papel na binigay ng Diyos na Jehovah? Yung una, paglalaan ng pisikal at emosyonal na pangangailangan ng mga anak. Ang simulain, unang Tesalonica 2:7. At yung ikalawa, kahalagahan ng pagtuturo at pagdidisiplina ng ina. Isang napakahalagang pangangalaga sa anak. Ang totoo, sino ba yung unang nagbibigay ng emosyonal na pangangailangan? Mas lalo pag bagong panganak. Sang-ayon doon sa aklat na The Journals of Perinatal Education, napakahalaga ang 60 minutes sa buhay ng bagong silang na sanggol. Bakit? Kasi yung mami ay naglalabas siya ng mataas na level ng hormones na oxytocin. Na sang-ayon sa eksperto, gumigising sa damdamin ng ina pagkatapos nitong manganak sa tuwing hinahawakan, pinagmamasdan at pinasususo niya ang kanyang bagong silang na sanggol. At yung hormones na ito
tumutulong sa isang nanay na mag-interact sa kanyang sanggol. Napakahalaga dahil nabubuo ang isang emosyon. At yung emosyon na yon nagpapasigla sa pag-unlad ng utak ng bata. At tapos, nabubuo yung malapit na ugnayan sa pagitan ng mami at ng kanyang baby. Di ba tayo natutuwa? Ganon i-design ng Diyos na Jehovah kayo, mga mahal naming mami, para talagang napakaganda ng creation niya. Kaya, ang sabi ng mga magulang, na nanay, ang isa sa pangunahing pangangailangan ng anak ay paglaanan sila ng panahon at bigyan sila ng taus-pusong pag-ibig. Masasabi na ang isang ina ay mas mahalaga pa kaysa anumang makasanlibutang karera o career. Walang maikukumparang pinakamahalaga kaysa sa anumang trabaho. Kaya talagang pinapasalamatan namin ang mga mahal naming mga ina. Ngayon, sa paalala ng Diyos na Jehovah na ito sa mga parents, maisip ninyo, pati nagsusolong magulang. Oo, binagay na rin. Kaya nakakatuwa. Bakit? Dahil napakahalaga kayo sa Diyos na Jehovah, mga nagsusolong magulang namin, nauunawaan niya ang hirap at mga hamon na napapaharap sa inyo. Kasi talagang kakaiba ito, napapaiba. Bakit? Kasi kailangan gampanan ng isang nagsolong magulang ang papel ng isang ama at papel ng isang ina. At hindi biro ito. At ang totoo, sabi ng eksperto, hindi sa lahat ng pagkakataon kapwang magagawa ng isa ang papel ng isang ina at papel ng isang ama. Pero para sa mga nagsusolo naming magulang, huwag kayong mag-alala. Dahil sa tulong ng Diyos na Jehovah, makakayanan ninyo at magtatagumpay kayo. Ang totoo, naglaan ng Diyos na Jehovah ng praktikal na tulong. Hindi lang isang tao, dalawa. Ang totoo, itong buong kongregasyon ninyo talagang makakatulong sa mga kapatid nating ito. Magbigay ng pampatibay loob at iba pa. At para sa nagsolong magulang, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga kapatid sa inyong kongregasyon. At tayo naman, dahil marahil kilala natin kung sino yung nagsolong magulang, maging alisto tayo sa pagbibigay ng tulong at alalay sa kanila. At kasama din sa pagiging magulang, mga step parents. At yung mga step parent, ano yung goal nila? Merong isang goal, sabi, maitaguyod ninyo ang pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ng pakikitungo sa lahat ng anak ng walang pagtatangi at paboritismo. Iba rin yung hamon sa step parent kasi isipin ninyo, dahil dalawang pamilya marahil, baka misinterpret. Baka yung pag-aasikaso niya sa isa, anong sasabihin? May paboritismo. Kaya mahirap din. Kaya yung pinaalala naman dito, pasiglahin ng pamilya na sabihin ang niloloob nila. At bilang isang step parent, maging matiisin at bigyan ng panahon ang lahat para makapag-adjust. At totoo naman talaga kailangan ng adjustment pag sa ganitong sitwasyon. At natutuwa tayo ngayon, tapos na yung pananagutan ng mga magulang, yung pinag-uusapan natin. Dako naman tayo sa magsanay at magdisiplina sa maibiging paraan. Ito yung tanong, sabi, kailan natin dapat sanayin ang ating mga anak? Ang sagot, 2 Timoteo chapter 3 verse 15. Kukuhain natin doon yung dalawang words na mula pagkasanggol. Kaya alam natin na mula pagkasanggol talaga makikinabang tayo sa pagtuturo sa mga bata. Bakit? Meron ding article na doon sa binigay sa atin, Early Childhood Counts, Care for Development. Yung unang buwan sa pagkasilang ng sanggol, sa panahong ito, sabi dumadami ang bilang ng synapse. Sa pagka-kinonvert sa Tagalog, ito yung connection sa utak na mahalaga sa pagkatuto ng bata. At dumarami ito ng 20 ulit, 20 times. Kaya sa maiksing panahon, nade-develop ito, kaya napakahalaga na simulan agad ng magulang ang pagtuturo sa ating anak. Mas lalo yung pagkintal ng espiritual na mga ideya at pamantayan ng Diyos na Jehovah. Kaya di ba kahit yung mga bata na ilang buwan pa lang, where's Jehovah God?
Natuturuan natin sila sa ganung paraan, maliit na bagay, pero nagiging buhay sa kanila ang Diyos na Jehovah. Ngayon, paano kung malaki na tayo at ngayon lang natin natutunan ang katotohanan? At di ngayon ang panahon, naturuan natin ng ating mga anak hanggat nasa poder pa natin. Maaari natin silang turuan na ikintal sa puso nila ang pag-ibig sa Diyos na Jehovah. At kasama din sa pagtuturo, pagbigay ng proteksyon, lalo tigit sa panahon natin sa ngayon, hindi po ba ang pamantayang moral ay talagang bagsak na? Kailangan talaga ng guide ng ating mga anak. Mga impormasyon batay sa Biblia. At ang totoo, napakaraming impormasyon ang binigay ng Diyos na Jehovah sa atin sa ating jw.org. Maaari nating makita doon ang magagandang reference. Ang isa na nakita ko, halimbawa kung may bata, 3 years old, gusto niyong bigyan ng pera, papipiliin niyo. Siguro isang bago, 50 pesos, isang 1,000 pero luma. Ano kaya pipiliin ng bata na 3 years old? Pagka hindi siya naturuan sa halaga, baka kunin niya yung maganda. Pero kung naturuan siya sa halaga ng pera, ano kaya pipiliin niya? Yung 1,000, baka mapasubo pa kayo. Baka siguro kahit kusot-kusutin nyo, apakan nyo dumi, ay madumi na. Ano pa rin ang pipiliin ng bata? Yung 1,000. Kaya ang punto doon sa jw.org, kaya kung pinalaki natin sa espiritual na paraan at pamantayan sa moral ang ating mga anak, maaalala nila ito at mapapaninindigan habang sila ay nabubuhay sa masamang sanlibutan. Napakaganda yung guide na binigay sa atin ng Diyos na Jehovah. At tungkol sa disiplina, lagi tayong ituturo nito doon sa teksto sa Kawikaan, chapter 3, verse 12. Muli ko kayong inaanyayahan na ating tingnan nito sa Biblia, sa gadget natin. Kawikaan, chapter 3, verse 12. Binanggit diyan, dahil sinasaway ni Jehovah ang mga mahal niya, gaya ng ginagawa ng ama sa kinalulugdan niyang anak. Kaya, ang dinidisiplina pala ay mahal at concern. Ano kaya, papaluin o hindi? Ano sa palagay ninyo? Ang totoo, maselan o controversial na itong paraan na ito dahil merong 56 na bansa bawal paluin ng mga bata sa paaralan at sa tahanan. Pero ang Diyos na Jehovah, binigyan tayo ng desisyon anong ipapataw natin. At pagka sa Bible, pinag-usapan yung disiplina, paideia sa Hebreo, sa Grego, tumutukoy ito saan? O di ba, patnubay, pagsasanay, edukasyon, minsan lang yung pagpaparusa. Kaya sa English, ang translation nito, child development. Pagpapalaki sa anak para maging responsableng adulto. Kaya papatnubayan natin. O di para mas mabigyan tayo ng mas magandang aral, tingnan natin yung iniwan sa atin na picture number 4. At obserbahan natin. Ano napansin nyo dyan? Nabasag yung flower vase, baka mamahalin, no? Pero si Mami, walang hawak na hanger. Kaya nakita natin, sabi, doon sa pinapakita doon na magtakda ng malinaw na limitasyon, hindi pa bago-bago at maging makatwiran. Ang disiplina ng pag-ibig base sa Biblia ay maibigin, makatwiran at hindi pa bago-bago. Kaya kung magdidisiplina bilang paalala sa atin, o maging hamon din ito sa akin minsan, hindi dapat habang galit, dapat kalmado. Sa ganung paraan, mas matuturuan natin sa epektibong paraan ng ating mga anak. At napakaganda yung iniwan sa ating larawan. Tinuruan tayo ng Diyos na Jehovah. Ngayon, kung susundin talaga natin itong mga pamantayan at mga advice galing sa Biblia, dako na tayo doon sa pinakahuling topic natin. Ito ang mga gantimpala ng mga magulang. Muli, tingnan natin yung panghuling larawan natin. Picture number 5. At tingnan natin mabuti. Ano yan? Binibigay sa atin dyan na pagpapalain ni Jehovah ang mga pagsisikap mo na matulungan ang inyong anak na maging responsableng adulto. Kamusta yung mga magulang, kapwa ko magulang sa ngayon? Kamusta yung pakiramdam natin? Mga maliliit nating anak, yung unang pagsagot niya sa pulong, pagkomento. Di ba, ang sarap ng pakiramdam. At hindi lang tayo.
Di ba pati yung buong kongregasyon talagang inaabangan yung sagot ng ating mga anak. Mas lalo pagka nagkaroon ng unang bahagi o pagkatapos magpabautismo o kumuha ng sumulong pa sa spiritual, maging RP o kaya hirangin bilang ministerial. Para sa mga bisita namin, pwede niyong itanong sa mga Bible study natin, sa nagtuturo sa inyo ng Biblia. Hindi ba napakasaya ito para sa mga magulang? Kaya, ano naman yung pagsisikap natin, nawa pagpalain ng Diyos na Jehovah. Ngayon, sa Maiksi, gusto kong kamustahin naman yung mga anak na naririto. Kamusta kayo? Ang dahilan, ano man yung pagsisikap namin ng mga magulang, sa hinaharap, sino na ang magdidesisyon? Pag naging adulto na kayo, o kaya naman, pag nag-iisa kayo at hindi nyo kasama ang inyong magulang. Susundin nyo ba yung inyong magulang at ang Diyos na Jehovah? Kapag kayo tinanong, sino ang pinaka-importanteng tao sa buhay ninyo, mga anak? Ang sagot nyo ba ay yung inyong magulang? Oo. At ang inyong magulang nakakaunawa, handang makinig, at handang tumulong sa inyo, anuman ang sitwasyon. Kaya gusto kong i-share yung isang survey. Ang totoo, nilabas ito doon sa ating Watchtower, 2013, May 15, page 19. Survey doon sa mga bata sa Estados Unidos. Ito yung tanong. Kung malalaman mo na mamamatay na bukas ang magulang mo, ano ang sasabihin mo sa kanya? Yung mga anak dito, ano ang sasabihin ninyo? 95% ng mga sinorvey, ang sagot nila, sorry po. Yung ikalawa, mahal na mahal ko po kayo. So ito yung for parents only at inilagay ito doon sa article na ito sa ating Watchtower 2013. Sa halip na banggitin yung mga problema o di pagkakasundo, 95% ito yung sagot nila. At ang totoo, na-experience ko to, yung anak ko nung dinala ko siya sa hospital, kasi nagka-dengue siya, dito sa UniHealth. Yung katabing cubicle namin, ito yung sinasabi ng anak sa nanay niya. Kaso, huli na, no? Kasi unresponsive na yung kanyang magulang. Kaya ang paalala sa atin, ipadama natin at sabihin natin ang ating pagmamahal sa ating magulang at sa ating mga anak. Talagang kailangan natin yan sa ngayon. Bakit? Kasi nabubuhay tayo sa pandemic ng kalungkutan. Maraming nagkakaroon ng problema sa mental health. Kaya bilang sumaryo, anong tinuro sa atin ng Diyos na Jehovah? Una, ang ating mga anak ay mana at gantimpala. Kalawa, gampanan ang papel natin na magulang bilang isang ama, isang ina, nagsosolong magulang, step parent. At yung ikatlo, tinuturuan natin sila sa espiritual hanggat may pagkakataon mula pagkasanggol at bigyan ng maibiging disiplina. At pagka ginawa natin ito, pagpapalain tayo ng Diyos na Jehovah. Kaya para sa mga magulang, ang pagpapalaki sa anak, isang mahirap pero sulit naman. Dahil nakasisiya ang gantimpala, lumaki yung ating mga anak na responsable at tapat sa Diyos na Jehovah, may pagmamalaki natin ang ating mga anak, isang tunay na pagpapala sa Diyos na Jehovah. Maraming salamat, Brother Jeff Trinidad, sa inyong nakapagtuturo, subalit mahalagang mga paalaala. Bueno, tayo po ay tutungo na sa ating ikalawang pagpupulong, ang pag-aaral ng Ambantayan. Tatawagin natin ang ating conductor, si Brother Isi Pahariliaga. Muli kayo ay malugod na tinatanggap sa ating ikalawang pagpupulong, ang pag-aaral ng Biblia gamit ang Magasing Ambantayan. Pasimulan natin ang pag-aaral na ito sa pamagitan ng pag-awit. Muli kayong inaanyayahang tumayo at sama-sama nating awitin ng isang angkop na awitin. Awit bilang 130. Maging mapagpatawad.
Tatalakayin natin sa umagang ito ang paksang tularan ng pagpapatawad ni Jehovah. Ito yung ikatlo doon sa serye ng mga artikulo may kinalaman sa pagpapatawad. Ngayon, ang ating temang teksto hinango sa Colosas 3:13. Ang sabi, kung paanong lubusan kayong pinatawad ni Jehovah, dapat na ganun din ang gawin ninyo. Isinasangkot tayo ng tekstong ito, ng artikulong ito, para pakilusin ang bawat isa sa atin na magpatawad. Ano ang matututuhan natin? Magpo-focus tayo doon sa kung ano ang pwede nating gawin para mapatawad ang mga nakasakit sa atin. At kung ano ang magiging mga benepisyo nito. Makikita natin mamaya kung madali ba talaga magpatawad? Ano ba mangyayari sa atin kapag hindi tayo nagpatawad? O kung tayo ay nagpatawad? Yan. Makikita natin kung paano natin matutularan si Jehovah, kung paano magpapatawad kahit mahirap itong gawin. Pasimulan natin ang pag-aaral natin sa pagbabasa ng mga parapo. Pakisuyo, Brother Daulong, paragraph 1 and 2. Nahihirapan ka bang magpatawad? Marami sa atin ang nahihirapang gawin iyan. Lalo na kapag may nasabi o nagawa ang iba na sobrang nakasakit sa atin. Pero may magagawa tayo para malabanan ang nararamdaman natin at maging mapagpatawad. Halimbawa, tingnan ang karanasan ng sister na si Denise. Nagawa niya magpatawad kahit napakasakit ng nangyari sa kanya. Noong 2017, bumisita si Denise at ang pamilya niya sa kakabukas lang na punong tanggapan ng mga saksi ni Jehovah. Noong pauwi na sila, may lalaki na nawalan ng kontrol sa sasakyan niya at bumangga sa sinasakyan nila. Nawala ng malay si Denise dahil sa aksidente. Na magkamalay siya, nalaman niyang sugatan ng mga anak niya at namatay ang asawa niyang si Brian. Kapag naiisip ni Denise ang mga nangyari, sobra siyang nasasaktan at gulong-gulo siya. Pagkatapos, nalaman niya na normal naman ang lalaking nakabangga sa kanila. Hindi ito nakainom, nakadrugs at walang ibang dahilan para hindi ito makapag-focus sa pagmamaneho. Kaya nanalangin siya kay Jehovah na tulungan siya maging panatag para makontrol niya ang nararamdaman niya. Kinasuhan ng pagpatay ang lalaking nakabangga sa kanila. Kapag natulan siyang nagkasala, pwede siyang makulong. Pero sinabi ng korte kay Denise na nakadepende sa testimonya niya kung ano ang magiging hatol sa lalaki. Sinabi ni Denise, pakiramdam ko parang binuksan ulit ang mga sugat ko at binuhusan ng napakaraming asin. Kailangan ko kasing ikwento ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Pagkalipas lang na ilang linggo, pumunta si Denise sa korte para magbigay ng testimonya sa harap ng lalaki na naging dahilan ng lahat ng iyon. Ano ang sinabi ni Denise? Nakiusap siya sa judge na magpakita ng awa sa lalaki. Pagkatapos niyang magsalita, umiyak ang judge at sinabi, 25 years na akong judge, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito sa korte. Ngayon lang ako nakarinig na nakiusap ang pamilya ng biktima na kaawaan ng akusado. Hindi ko akalain na may taong kayang magpatawad ng ganyan. Maraming salamat. Tanong sa paragraph 1 and 2, letter A, sa anong pagkakataon mas mahirap magpatawad? Okay, kay Shane. Mahirap magpatawad kung sobrang sakit ang nagawa sa atin ng iba po. Maraming salamat. May nakita pa kayong punto? Masakit lang ba? Kapag ano pa kaya? Sister Hirotani. Talagang mas mahirap magpatawad, lalo na kung nawalan ka ng mahal sa buhay nang dahil sa isang taong iyon. Yun, no. Kapag may after effects pa, yung kasalanan na nagawa sa iyo. Yung susunod na tanong, kaugnay niyan. Yung karanasan na nabasa natin, paano naging mapagpatawad si Denise? Brother Belmonte. Sa POV nga po nung judge, karamihan po kasi sa mga nagsasampa ng kaso, gigil na gigil or galit na galit sila sa taong nakagawa sa kanila ng mali. Gusto lang makamit yung hustisya nila. Pero this time naman po, first time lang po ng judge na, na may taong ganun po kapag patawad. Kasi 25 years na po kasi siyang judge. Pero may
Sa kaso po ni Denise, kahit po namatay po yung asawa niya, family pa po niya mismo yung nakiusap sa judge na yun. Okay, bigay tayong konting background para mas maintindihan natin. Ano yung nangyari kay Denise? Na parang waring napakahirap magpatawad. Sister Maglangit. Yung year 2017, nung maaksidente yung family ni Sister Denise na nag-cause yun ng pagkamatay ng asawa niya, na kung saan humingi siya ng tulong kay Jehovah para maging matatag siya, na makontrol niya yung nararamdaman niya. Kasi convicted yung driver, pwede siyang makulong, pero yung outcome ng sentence niya depende dun sa testimony ni Denise. Maraming salamat. Ano sana yung pwedeng makapagpagaan sana doon sa kaso? Nung aksidente sana. May binanggit yan eh. Kung yung driver ay... Actually, hindi pa rin eh. Pansin ninyo? Brother Arjona. Mukhang wala akong pagaan, ano? Hindi pala mapapagaan. Talagang namatay yung ano. Mahal naman, sa pinakamasakit nga na mag-testimony siya. Maalaala niya naman, ano. Pero, of course, siguro, iba yung kung ang lalaki ay nakadrugs o ano naman, baka may ibang punto doon. Kailangan ano talaga yung pagpapatawad. No? Yun ang kahanghanga sa kapatid nito. Na nakiusap, kaya nakiusap pa nga siya sa judge. No? Kaya umiyak yung judge dahil ngayon na daw nangyari yun. Yun. Hindi niya mapapagaan pala, pero baka maintindihan niya, baka maunawaan niya kung bakit ganun yung nangyari. Sister Atamosa. Ang masakit pa po kasi noon ay okay lang po yung naka-aksidente, buhay siya. Kaya nung hinarap niya po ito sa korte, talagang bumabalik lang at bumabalik. Pero ang nakaka-unbelievable po para kay Denise ay sa kabila ng hinarap niya yon ng buong lakas at mas inisip na lang niya, hindi para parusahan yung tao, kundi para na lang pakitaan po ng awa. Okay. May ilang mga punto tayong pwedeng makita dito eh. Pagkatapos ba niya maaksidente at magawa nung kasalanan na yon o nung bagay na yon, nakapagpatawad ba kaagad si Denise? Isipan niya kaagad. Patawad ako. Sister Licanda. Hindi pa po niya agad-agad napatawad. Nag-isip nga siya na gulong-gulo yung kanyang isip. Pero nanalangin siya sa Diyos na Jehovah. At nung nalaman po niya na yung isang driver na nakabangga na hindi man siya nakainom or nakadrugs or walang dahilan po na hindi siya makapokus magmamaniho. Kaya iniisip siguro niya na aksidente talaga. Maraming salamat. Brother Umali. Kaya baka masabi natin na hindi realistic yung decision ni Denise o ni Denise. Baka masabi natin parang hindi ko magagawa yung ginawa niyang yun kasi kailangan ng justice. Kaya may paalala dun sa talababae na personal na decision naman natin ng bawat Kristiyano kung ano yung gagawin natin. Pwedeng sa kaso ni Denise talagang kaya niya magpatawad pero para sa iba baka mahirap pa. Yun. Mamaya makikita natin, baka sa iba mabilis lang, baka sa iba gumugol ng marami pang taon bago niya mapatawad ang isang nagkasala. Ngayon tingnan natin yung anong bang nag-motivate kay Denise na magpatawad para Patres. Ano ang nakatulong kay Denise na mapatawad ang lalaki? Pinag-isipan niya ang pagpapatawad ni Jehovah. Kapag iniisip natin kung paano tayo pinatawad ni Jehovah, tutulong ito sa atin na patawarin din ang iba. Tanong sa Tres, ano ang nakatulong kay Denise na maging mapagpatawad? Sister Torres, dun sa likod. Nakatulong nga po kay Denise na mapatawad ng lalaki. Tinignan niya po ang pagpapatawad ni Jehovah. Kaya inisip niya rin na kung paano tayo pinatawad ni Jehovah, yun din ang gagawin natin sa iba. Maraming salamat. Ano yung nagpakilos naman kay Jehovah para magpatawad? Doon sa kawikaan na Amicas 7:18. Ano doon? Ano yung main factor kung bakit nagpapatawad si Jehovah? Brother Tolisora. Tapat na pag-ibig. Yun, no? Dahil papakilos si Jehovah ng pag-ibig. Yan. Tingnan natin kung paano natin, kung ano yung dapat natin gawin dahil nagpapakita si Jehovah ng ganong bagay. Para po 4. Gusto ni Jehovah na lubusan nating patawarin ng iba kung paano niya tayo pinapatawad. Inaasahan niya na magiging mapagpatawad tayo kapag may nakasakit sa atin. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang 3 bagay na tutulong sa atin
na maging mas mapagpatawad. Basahin muna natin Efeso 4:32. Sister Cantos, dito sa harap. Maging mabait kayo sa isa't isa at tunay na mapagmalasakit at lubusan ninyong patawarin ang isa't isa kung paano ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay lubusan ding nagpatawad sa inyo. Tanong, sa para po 4, ano ang gusto ni Jehovah na gawin natin? Sister Jacinto. Ayon po sa Efeso 4:32, ang pagpapatawad pala natin sa iba sa kanilang personal na mga pagkakasala ay isang kahilingan sa mga Kristiyano. Kaya kung si Jehovah nga nagpapatawad ng sagana, lubusan din nating patawarin ang iba. Paano natin mapapatunayan na talagang kahilingan yan sa isang Kristiyano? Anong mga patunay? Mga teksto dyan. Brother Calso. Yung nasa awit 86 verse 5, binanggit doon na si Jehovah ay handang magpatawad, ready to forgive siya. So, ibig sabihin nito ay, kumbaga, dapat handa tayong magpatawad sa isang kapatid na nagkamali sa atin. Bago pa man siya humingi ng tawad, i-condition na natin yung puso natin na patawarin natin siya ahead bago siya humingi ng apology. Ahead yan, ano? Kasi tayo nilalang ayon sa wangis ng Diyos. So, ina-expect ni Jehovah at inaasahan niya na tayo handang magpatawad din sa ating kapwa. At itong Efeso 4:32, hindi lamang sa loob ng korigasyon, maging sa mga tao na nasa labas ng korigasyon ay pwede natin patawarin. Maraming salamat. Nakita pa kayong punto. Sister Barce. Sa Lucas 17:4, binanggit dito na 7 beses siyang magkasala sa isang araw. Ibig sabihin, kahit pa ulit-ulit na nagkasala, kung ito ay humingi ng tawad o nagsisisi, patawarin. Maraming salamat. So yung mga teksto na yan nagpapatunay na kailangan talaga magpatawad. Paano natin gagawin yan? Huwag baliwalain ang nararamdaman mo para po 5. Baka may magawa o masabi ang iba na sobrang makasakit sa atin. At mas masakit pa ito kung malapit sa atin o kapamilya natin ang nakagawa nito. Kung minsan, sa sobrang sakit, para tayong sinaksak. Baka maisip natin na baliwalain na lang ang nararamdaman natin. Pero kung gagawin natin yan, para tayong sinaksak at pagkatapos ay hinayaan na lang ang kutsilyo na nakabaon sa atin. Kaya hindi gagaling ang nasaktan nating damdamin kung babaliwalain natin ito. Basahin natin Kawikaan 12:18. Okay, PJ tayo. Maiksi lang. Ang mga salitang hindi pinag-isipan ay gaya ng mga saksak ng espada, pero ang dila ng marurunong ay nagpapagaling. Maraming salamat. Sa Kawikaan 12:18, paano inilarawan ang pwedeng maramdaman ng isa kapag may nakasakit sa kanya? Gaya ito ng Sister Vasquez. Binanggit nga dito na gaya ito ng saksak ng espada. Tandaan natin yung espada, dalawang talim. So ibig sabihin talaga napakasakit yung kapag may nakakapagsalita sa iyo o nakagawa sa iyo ng mali, talagang sobrang sakit nung bumabaon sa puso mo. Pero ang maganda rito nga, sabi nga dito, wag nating hayaang nakabaon yung kutsilyo. So paano natin magagawang wag nakabaon? Kailangan tanggalin mo yon, patawarin mo yung nakagawa nun sa iyo. Maraming salamat. Bakit minsan, sino yung mas nakakasakit pa para sa atin? Nakakagawa ng mali sa atin? Ano yung binabanggit dyan? Brother Libres. Sabi dito sa awit 55:12-14, yung malapit sa atin, minsan best friend pa natin, nakapagsalita sa atin ng masakit, yun ang, o nakagawa sa atin ng masakit, yun ang masakit sa damdamin natin. Pero
Sabi rito, wag daw natin baliwalain kung ano yung nararamdaman natin. Talagang damahin natin yun. Kasi kung hindi, para tayong pinabayaan natin yung kutsilyo na nakabaon doon. Kaya talagang dapat ay yung pagpapatawad ay kailangan natin gawin. Pero hindi natin pinabaliwala kung ano yung nararamdaman natin. Okay, best friend, kaibigan, sino pa? Kita niyo mga pwedeng malapit sa atin. Sister Mali. Isa din yung ating mga kapatid, mga malapit sa atin, lalo na syempre tayo mga saksi tayo kung nakagawa yung kapatid, syempre hindi rin maganda yung sa pakiramdam. Yan, kapatid sa espiritual. Nakapag-aral pa naman ng Biblia yan. Pareho pa naman kami ng tungkol sa pagpapatawad, pero bakit ganun? O, di ba? Brother Arjona. Yun ang pagkadama ng sakit, hindi mo ibig sabihin na parang tumangan ka na dun habang buhay, no? Na hindi ko makalimutan. Kasi tayo mga tao, inunawa ni Job na talagang may damdamin ganun. Hindi naman tayo mga stoic na ignore pain. Talagang mayroong ganun tayong naramdaman, kaya lang makikita natin mamaya kung ano ang nais ni Job ay ibig sabihin diyan. Yan. Sinabi, huwag baliwalain yung nararamdaman mo. Pag baliwalain ba, dun ka na lang mag-focus. Tingnan natin kung ano yung dapat natin gawin. Paragraph 6. Kapag may ginawang hindi maganda sa atin, baka magalit tayo. Sinasabi sa Biblia na posible talagang maramdaman natin iyan. Pero sinasabi rin dito na hindi tayo dapat magpakontrol sa galit. Bakit? Kasi pwedeng makaapekto sa ginagawa natin ang nararamdaman natin. At kadalasan ng hindi maganda ang resulta kapag nagpapadala tayo sa galit. Totoo, baka hindi mo mapigilang magalit, pero nasa iyo na kung mananatili kang galit. Tanong sa 6, ano ang posible nating maging reaksyon kapag may ginawa sa atin na hindi maganda? Okay, El? Bakit? Baka magalit tayo. Salamat. Sister Calzo. Natural lamang na magalit tayo. Lalo na pag nagawan tayo ng nagawan natin mabuting bagay o nakatulong pa sa Kanya. Kadalasan, umiiwas tayo sa Kanya. Pero, sa totoo lang, pag nakakarinig ako ng mga talk before giving sa plataforma, may guilty nagararamdaman ko sa aking sarili. Ang inisip ko tuloy, baka hindi ako patawarin ng Diyos na Jehovah. Bilang matagal na akong saksi at regular pa. Kaya ang ginawa ko, binago ko ang aking pangmalas para patawarin ko siya ng lubusan. Maraming salamat sa pagkakapit. Ano yung maaaring mangyari kung patuloy tayong nagagalit? Sister Sherin Calzo. Kasi normal lang naman na magalit. Ang dapat nating iwasan, yung ma-dominate tayo ng galit. Dahil kung hindi natin makontrol ang negative na emotion na ito, kadalasan na hindi maganda ang resulta nito. Ano yung pwedeng maging hindi magandang resulta? Nakakita na ba kayo na nagagalit sa kalye? Sister Masangkay. Kapag patuloy nga po na magalit ang isa, maapektuhan nga po yung physical na pangangatawan niya, ganun din po sa spiritual. Maraming salamat. Brother Calzo, J. Alam natin pag, kunyari, napapanood natin sa news, di ba? So, pag nagalit, pinapatay na yung isa eh. So, iniiwasan yung bagay na yun kasi pag dumating yung puntong yun na sobra mong galit, makakagawa ka ng isang bagay na pagsisisihan mo sa huli. Yan, hindi na kasi makontrol eh. At heat of the moment, yung sa pagkakataong iyon. Kaya, apektado na yung iyong pag-iisip. Sister CK. Sabi sa paragraph, pwedeng makaapekto sa ginagawa natin ang nararamdaman natin. For example, nandun sa group na yon yung nakasakit sa atin, nadadamay kung minsan yung ibang kapatid na nasa group kasi hindi ka na makalapit, naapektuhan na yung ginagawa natin dun sa nararamdaman. Maraming salamat. Sinong gustong bumasa noong mga naka-highlight na mga na-sentence dyan? Apakaganda. Soon tayo kay Sister Magallanes. Baka hindi mo pigilang magalit, pero nasa sa iyo na kung mananatili kang galit.
Okay. So yung pananatiling galit, yun yung medyo kaya mong kontrolin. Pero yung magalit, baka natural gawin yon. Ngayon, tingnan natin, may ilang mga karanasan na talagang makikita natin kung paano dapat kontrolin yung galit. Para po, Siyete. Kapag ginawan tayo ng masama, ano pa ang pwedeng maging epekto nito sa atin? Halimbawa, sinabi ng sister na si Ann, noong bata pa ako, iniwan ni Papa si Mama at pinakasalan ng yaya ko. Pakiramdam ko, pinabayaan ako. Nang magkaanak sila, parang wala na silang pakialam sa akin. Kaya noong lumalaki ako, iniisip kong walang nagmamahal sa akin. Ganito naman ang naramdaman ni Georgette nang pagtaksilan siya ng mister niya. Durog na durog ang puso ko. Bata pa lang kasi kami, magkaibigan na kami. Magkasama pa nga kaming nag-pioneer. Sinabi naman ni Naomi, kahit kailan hindi ko naisip na kaya akong saktan ng mister ko. Kaya nang aminin niyang nanonood siya ng pornografiya, ng patago, pakiramdam ko niloko niya ako at pinagtaksilan. Tanong sa 7, ano ang posible nating maramdaman kapag may ginawang hindi maganda sa atin? Sister Libres. Isang karanasan nga dito ay yung anak na si Ann, yung naramdaman niya na pinabayaan na siya na kasi nang patulan ng kanyang ama yung kanyang yaya at iwan sila. Pinakasalan pa at nagkaanak sa yaya, kaya naramdaman niya wala nang nagmamahal sa kanya. Napakasakit talaga nito. Maraming salamat. Ano pa ibang karanasan? Sister Ciares. Mary Ann. May epekto po talaga kapag nagawan tayo ng mali, lalo ng mahal pa natin sa buhay. Tulad po ng ikalawang karanasan, yung isang sister, napakasakit din po noon kasi bilang babae, itatanong mo sa sarili mo kung may kulang pa ba sa akin. At syempre, pagtataksil po kasi talaga yung panonood ng pornografya ng asawa mo. Kasi kasama doon yung pagnanasa sa mga ganong palabas. Okay. So, kita natin yung term. Ano yung paglalarawan nila sa nararamdaman nila? Itong mga kapatid na to. Kanina parang pakiramdam ko pinabayaan ako. May iba bang mga Brother Jeric Nuestro. Talagang sabi nilang nasaktan sila. Yung unang, halimbawa nga, sabi niya, wala na nagmamahal sa kanya. Yung pangalawang karanasan mo na siyang sister, durug na durug yung puso niya sa nangyari. At yung ikatlo, pakiramdam niya, niloko siya, pinagtaksilan pa siya. Masasakit na mga pakiramdam, no? Pero tingnan natin kung ano ba ang dapat nating gawin o kaya anong ginawa nila para po 8. Hindi natin makokontrol ang sasabihin o gagawin ng iba sa atin. Pero makokontrol natin ang sarili natin. Kapag may nakasakit sa atin, madalas na ang pinakamagandang gawin ay magpatawad. Bakit? Kasi mahal natin si Jehovah at gusto niya na maging mapagpatawad tayo. Kapag nagpadala tayo sa galit at hindi nagpatawad, malamang na makagawa tayo ng mga bagay na pagsisisihan natin. Baka makapekto pa nga ito sa kalusugan natin. Ganito ang sinabi ng sister na si Christine, kapag nangingibabaw sa akin ang galit, ang hirap ngumiti. Madalas hindi masustansya ang kinakain ko. Hindi rin ako masyadong makatulog at mas mahirap sa akin na kontrolin ang emosyon ko. Dahil dito, apektado na ang pakikitungo ko sa asawa ko at sa iba. Tanong sa letter A, ano ang ilang dahilan kung bakit dapat nating patawarin ang iba? Pangunahin na. Doon tayo sa gitna sa ating Bible study. Dapat daw po tayo magpatawad dahil gusto po ni Jehovah at makaiwas po tayo sa paggawa ng bagay na pagsisihan natin. Maraming salamat. Ano pa? Brother Francisco. Yan, tama na yung apelido. Bagaman na mahirap po magpatawad gawa ng hindi po tayo perfecto, lalo na po kung yung mga nakagawa ng kasalanan is malapit pa po sa atin. Ito po yung ginagawa natin, iniisip na lang po natin na kung paano nagpapatawad si Jehovah, ganun na rin po tayo. Maraming salamat. Ano pa yung epekto? Doon sa isa dyan na sister, si Christine, ano yung epekto sa kanya nung hindi siya nagpapatawad? Brother Barce. Kasi sa totoo lang, kung
talagang mayroong mga problema, lalo na sa pamilya, sa mag-asawa, lalo kung yung mabibigat ang problema nila, tapos andun yung sumbatan, andun yung walang kibuan, hindi makakain, hindi makakatulog, malaking epekto sa kalusugan natin yun. So kung titingnan natin si Denise Nong, napakasakit yung nangyari sa kanya. Hindi siya mapakali, hindi siya mapayapa. So anong ginawa ni Denise? Manalangin siya para magkaroon siyang kapayapaan. Sa katulad parang tayo rin, kailangan natin agad-agad tayo ay magpatawad. At yung mga bagay na talagang pinagpoproblemahan, kailangan yun ay alisin na natin. Huwag natin gawin. Maraming salamat. Sa iyo lang ba may epekto kung hindi ka magpapatawad sa iba? Ikaw lang ba maapektuhan? Tingnan nyo yan. Sister Likanda. Binanggit nga po dito na apektado yung pakikitungo sa asawa at sa iba pa. Yun. May epekto rin yun sa iba kasi mainitin yung ulo mo eh. No, Brother Vasquez, Nolan. Siyempre bilang isang kapatid, nakikita nila yon. Mas lalo higit pa dahil kayo kasalamuha, kakasama kayo. Ngayon kapag ikaw may problema, halos hindi ka makangiti eh. Kaya nakikita nila yon kapag may problema ka. Sila rin nadadamay din. Kaya sila rin ay, bakit kaya hindi makangiti? Ang isang kapatid, may problema rin. Kasi naapektuhan din sila. Yo, kahit sa loob ng kongregasyon, nakaka-apekto rin sa iba na hindi nga kasali dun sa problema. Brother Mata. Tsaka apektado yung kalusugan natin. Halimbawa, galit tayo. Laging galit na lang. Check natin yung body parts natin. Magkakaproblema yon. Kidney natin, ang heart natin, pati yung takbo ng dugo natin, pati utak natin. Problema yun, ari mangbara pa nga yun eh. Kung kakain man tayo, gutom tayo at galit pa din, kahit bawal, kain ng kain. Ingat tayo. Dito naman tayo. Tingnan natin kung ano naman epekto pag tayo nagpatawad. Ano ang pakinabang kapag nagpatawad tayo? Tingnan daw natin yung kahon na kapag na-trauma tayo sa ginawa ng isang tao. Nagpatawad naman tayo. Sister Tolisora. Kapag nagpatawad tayo at wala tayong kinikimkim na sama ng loob sa iba, mas magaan yung lahat. May peace of mind tayo, kaya madali tayong makatulog sa gabi. At syempre pa, malaya tayong makakapaglingkod kay Jehovah. Maraming salamat. Pag nagpatawad ba tayo, ibig sabihin nun, na ikinonsinti na natin yung kasalanan ng isang kapatid? Brother Belmonte. Hindi nga po, kundi gusto lang po natin alisin yung galit po natin sa taong yon. At the same time, hindi rin natin papahirapan yung nakagawa sa ating ng mali na yon. Pero binanggit po dito na kapag nagpatawad po tayo, tutulong po sa atin iyon na makamove on. At pag napagpatawad naman po tayo, hindi naman ibig sabihin nito na hindi na siya mananagot sa Diyos na Jehovah, yung mga epektong yun. Yan, tandaan natin, pag tayo nagpatawad, hindi naman natin sinasabihan doon sa nagkasala sa atin, Brother Barce, pinapatawad na kita, si Jehovah nang bahala sa iyo. Hindi ganun, di ba? Hindi natin sasabihin yun. Pero, pinapagaan natin yung ating nararamdaman at tumutulong yun sa atin para tayo ay makamove on. Gaya ang binanggit ni Sister Tolisora kanina, nakakatulong yun para mas maligaya tayong makapaglingkuran kay Jehovah. Walang pabigat. Naalala ninyo noong nakaraan, pag tayo may problema, binubuhat ni Jehovah. Ginamit dito yung term na inihahagis natin yung pasanin natin kay Jehovah. Di ba? Baggage yan. Excess baggage yan actually. Yung mga problema na ganyan. Sister Atomosa. Ganun din po diniin dito na kapag ginawa po natin yun, mas nakikilala po natin si Jehovah bilang dakilang hukom. Mas kinikilala mo siya na siya po bang bahalang kumilos para doon. Yan. Hindi tayo pababayaan ni Jehovah. Para po 9. Kahit hindi humingi ng tawad ang nakasakit sa atin, may pwede tayong gawin para hindi tayo masyadong maapektuhan ng ginawa niya. Sinabi ni Georgette na binanggit kanina, medyo matagal-tagal din pero naalis ko rin ang sama ng loob at galit ko sa dati kong asawa. Dahil dito talagang naging payapa ako. Kapag inalis natin ang galit sa puso natin, hindi na ito makakaapekto sa pakikitungo natin sa iba. Natutulungan din natin ang sarili natin na nakakamove on na tayo at nagiging masaya ulit sa buhay.
Pero ano ang dapat mong gawin kung hindi mo pa rin magawang magpatawad? Para po 9, bakit dapat nating alisin ang galit sa puso natin? Sister Ciares. Lara. Dapat nga po nating alisin ang galit sa puso natin dahil matutulungan po tayo nito na maka-move on. Kasi sa pag-move on, matutulungan tayo nito na maging payapa at masaya ulit yung buhay natin. Kaya totoo po yung teksto sa Kawikaan 11:17 na tayo lang din yung makikinabang kapag naging mabait o inalis natin yung galit sa nakasakit sa atin. Maraming salamat. May nakita pa kayong punto? Brother Iganya? Merong isang reference ang nagsabi na ang resentment o hinanakit ay parang pag-inom ng lason, pero iniisip ng isa, yung katabi niya, ang mamamatay. Pero yung ibang mga tao po, minsan ganun ang mindset nila kasi iniisip nila, pag galit sila, parang isa itong protection sa kanila para wala nang manakit sa kanila. Pero ito talaga ang sumisira sa isa. At miski yung mga eksperto, sinasabi nila na mas madalas yung mga tao po na toxic at napakahirap pakisamahan, sila yung napakaraming galit sa buhay, napakaraming dinadala sa buhay. Kaya talagang tumpak na talagang gusto ni Jehovah na magpatawad tayo dahil sa tayo ang unang-una makikinabang. Maraming salamat. Noon sa una, balikan natin. Baka hindi mo mapigilang magalit. Pero nasa iyo na kung mananatili kang galit. Yung pa rin yun. Babalik pa rin tayo doon. Nasa control natin kung mananatili tayong galit. At makakatulong itong mga tekstong nating napapag-aralan para makaalis doon sa galit na portion na yon na ating buhay. Pero paano? Kung hindi pa rin daw natin kayang magpatawad. Susunod na subtitle, kontrolin ang nararamdaman mo. Paano natin maaalis ang galit? Kung minsan, baka kailangan lang ng panahon. Isipin ang isang taong nagkaroon ng matinding injury. Kailangan niya ng panahon para makarecover. Ganyan din kapag sobra tayong nasaktan, baka kailangan din natin ng panahon para maalis ang galit at magpatawad. Tanong sa paragraph 10, bakit kailangan ng panahon para maalis ang galit? Tingnan din ang mga larawan. Okay? Sige. Kalimutan ko yung pangalan. Sige, kay sister. Maybelline Adriatico. Hinalimbawa nga po sa para po yung isang tao nagkaroon ng matinding injury. Bago po siya gumaling, kinakailangan po niya na mahabang panahon para po makarecover. Ganon rin po tayo kapag nasaktan. Kaya kailangan din po natin ng mahabang panahon para maalis yung galit natin at magpatawad po tayo. Okay, maraming salamat, Sister Adriatico. Ano pa napansin niyo dyan sa larawan? Sa pagre-recover. Brother Tom Villavicencio. Katulad ng makita natin sa larawan, yung lalaki na maaaring na-aksidente, pero hindi naman kaagad yan makaka-recover o hindi naman kaagad yan makaka-recover. Kailangan niya ng panahon o yung tulong. Kaya nandyan, kung papansinin natin doon sa pangalawang larawan, may umaalalay sa kanya para siya ay maka-recover. Ganon din sa atin. Kapag tayo nasaktan, hindi naman kaagad yun maaalis, lalo na kapag sobra. Pero sana hindi natin patagalin katulad ng sinasabi nung ilan. Maraming salamat. Yung tumutulong ba sa kanya, tumutulong para gumaling siya o tumutulong para lumubha yung injury niya? Yan. Tapos i-connect niyo sa mga problema na pwedeng maging dahilan para hindi kayo magpatawad. Brother Tolisora. Nakita natin yung tumutulong sa kanya ay ginagawa nila yan para makarecover siya ng mabilis. At tayo din, ayaw din nating manatili na injured. Gagawa din tayo ng hakbang para tayo ay gumaling. Bagaman kailangan ng panahon, pero magsisikap pa rin tayo na gumaling. Ganon din sa pagpapatawad. Ayaw nating manatili sa mabigat na damdamin. So kahit mangailangan ng panahon, dapat magsisikap din tayo na magpatawad sa iba. So kapag nasaktan yung puso natin, kanino tayo sasama? Kanino tayo magpapatulong? Doon sa mga bumubulong-bulong. Brother Magpili. Pwede nating kausapin o samahan yung mga kapatid na nakita natin na
madaling magpatawad. Yun ang madalas kausapin natin para maaakay din tayo na maging mapagpatawad na rin. Yan. Sister Quiñones. Sa picture, tamang tao ang nilapitan nung na-injured na lalaki. Ganon din sa atin sa totoong buhay. Kung minsan, huwag tayong lumapit dun sa alam natin kakampihan tayo. Hindi tayo makukorek din neto eh. Hindi masasabi nito, baka kampihan pa nga tayo at hindi ba makatulong, baka madagdagan pa. Kaya lumapit din tayo sa tamang tao at higit sa lahat dito yung mga elder na siyang natulungan na para magpastol sa kawan. Nakita pa kayo? Sister Atamosa. Kaya pinakita po dun sa larawan na talaga po palang part ng proseso yung mga ganong bagay. Kaya ang tanging magagawa lang po natin ay bigyan natin ng sarili natin ng sapat na panahon para gumaling yung ating puso, magpatulong po tayo nang sa ganon mas madali po para sa atin ang magpatawad mula sa puso at hindi sa nguso. Maraming salamat. Brother Ahona. Yung na-injure dito, talagang nagsumikap siya na magpagamot, magpatulong. Hindi siya nagtampo na ayaw pumunta sa manggagamot. Kasi may experience kami dito 30 years ago. Personal experience ko na galit isang deprivileged sa isang deprivileged. Lumayo siya. After 30 years, nagkita sila. Andun din kami. Kinumusta. Huwag mo ako makumusta, baka sapakin kita dyan. So makikita natin, depende yan sa ating kung nais na patulong. Kailangan huwag tayong lumayo. At kung masaktan man tayo, yung iba kasi ginagawa, umalis, lumalayo. Hindi ganun ang ibig sabihin, hindi niya mahal si Jehovah. Kasi kung mahal niya si Jehovah, hindi niya gagawin yun. Maraming salamat. No? Brother Calso? Tulad yung kanina sa paragraph, yung nasaksak ng kutsilyo, Siyempre, yung kutsilyo, matalim yan. Pagka inalis mo, hindi naman kagad mawawala yung sugat. Hindi kagad gagaling. Sa katulad na paraan, kahit naalisin mo yung galit mo, hindi naman mawala kagad yun. Nandudum pa rin. Kailangan lang kontrolin mo ang nararamdaman mo kasi pagka kinontrol mo, habang tumatagal yan, nawawala rin yung galit na yun. Kasi kung di mo kontrolin, baka makagawa pa na mas matinding, makasakit pa sa iba. Marami pong salamat. Nakita natin, kahalagahan na magpatulong sa tamang tao, magpatulong hindi sa kakampi mo, sa nanggagatong, kundi doon sa talagang ang kagustuhan ay ayusin yung injury na nangyari sa puso mo o kahit sa spiritualidad. So, yun yung pwede nating matutunan dyan sa larawan. Susunod tayo, tingnan natin kung balikan natin yung isang karanasan na nabasa natin kanina kung paano siya nakapagpatawad. Paragraph 11. Ipanalangin kay Jehovah na tulungan kang magpatawad. Nakatulong kay Ann na binanggit kanina ang pananalangin. Sinabi niya, ipinanalangin ko kay Jehovah na patawarin ang bawat isa sa pamilya namin para sa mga nasabi o nagawa naming mali. Sumulat din ako kay Papa at sa asawa niya ngayon at sinabi kong pinatawad ko na sila. Inamin ni Ann na hindi madali iyon. Pero sinabi niya, umaasa ako na dahil sinisikap kong tularan ang pagpapatawad ni Jehovah, maiisip ni Papa at ng asawa niya na kilalanin si Jehovah. Para po 11, paano makakatulong ang panalangin para maging mapagpatawad ka? Sister Calso. Nakakatulong talaga ang panalangin. Sa halimbawa na lang si Ann, ang tatay niya nagkaroon ng asawang yaya niya, pinatawad at sa pamagitan pa ng pagsulat. Sa ganung paraan, makikilala ng mag-asawa kung ano si Jehovah sa kanila. Maraming salamat. Bakit siya napakilos na gawin iyon, na magpatawad din? Idiin natin yung punto. Para lang ba siya makamove on sa sarili niya? Maitapon lang yung baggage? Sister Blancad. Kaya siya magpapatawad kasi sinisikap niyang tularan yung pagpapatawad ni Jehovah. Maraming salamat. Ano epekto pa sa iba nun? Maaaring epekto pala sa iba. Brother Nuestro. Baka dahil sa ginawa niya yun, makilala rin ng papa niya at nung kinakasama yung si Jehovah. Maraming salamat. Naalala niyo yung judge kanina? 25 years.
Ngayon lang siya nakita ang pagpapatawad. Pagpapatotoo iyon na sumasamba tayo sa isang mapagpatawad na Diyos. Sister CK Quinones. Yung sa footnote, yung mga awit doon ng original song, maganda talaga yung mga hindi makapagpatawad. Panoorin talaga yun. Kasi nandun na yung mga senaryo na mahihirap magpatawad. Best friend, tapos nakasakit, tapos years bago sila nagkabalikan o nagkaayusan. Yung magulang na iniwan din ng anak. So makikita din doon yung picture din ni Jesus Christ na bakit nandun sa JW original songs na yun. Kasi pinapakita lamang na mahal din ni Jehovah yung nakasakit sa'yo. Kaya yung view mo, magiging mapapalitan ito at magiging view kagaya ng kay Jehovah. Maraming salamat doon sa pagdiriin, doon sa mga audio-video na literatures natin, na mga publications. Dito tayo sa 12. Pakisuyo. Magtiwala kay Jehovah, hindi sa nararamdaman mo. Laging alam ni Jehovah kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Hinding-hindi niya ipagagawa ang isang bagay na makakasama sa atin. Kaya nang sabihin niyang maging mapagpatawad tayo, alam niyang tayo rin ang makikinabang kapag ginawa natin ito. Pero kung iisipin natin na tama lang ang nararamdaman natin, baka hindi natin magawang magpatawad. Sinabi ni Naomi na binanggit kanina, noong una iisip kong tama lang na hindi ko patawarin ang asawa ko sa panonood niya ng pornografya. Natatakot kasi ako na baka masaktan niya ako ulit o baka makalimutan niya ang naging epekto nito sa akin. At alam kong naiintindihan naman ako ni Jehovah. Pero naisip ko na hindi porket naiintindihan ni Jehovah ang nararamdaman ko, sang-ayon na siya dito. Alam niya ang pinagdadaanan ko at na kailangan ko ng panahon para maalis ang galit ko. Pero gusto rin niya maging mapagpatawad ako. Basahin natin Kawikaan 3:5 at 6. Si Andrew sa likod. Brother Panganiban. Magtiwala ka kay Jehovah ng buong puso at huwag kang umasa sa sarili mong unawa. Isaisip mo siya sa lahat ng tatahakin mong landas at itutuwid niya ang mga daan mo. Maraming salamat. Tanong sa 12, bakit dapat tayong magtiwala kay Jehovah imbis na sa nararamdaman natin? Sister Jana, Atamosa. Dapat po tayong magtiwala kay Jehovah dahil malinaw niyang nakita ang lahat at alam niya po ang pinakamabuti para sa atin. Maaaring dayain tayo ng ating damdamin, lalo na po kapag tayo nasaktan. Pero ang mga tagubilin po ni Jehovah gaya ng pagpapatawad ay palaging para sa ating ikabubuti. Ang pagtitiwala sa Kanya ay tumutulong sa atin gumaling at makausad kahit iba ang sinasabi ng ating damdamin po. Maraming salamat. May karapatan naman talaga ako magalit eh. Kasi sobrang sakit nung dulot sa akin, nung kapatid na yan. Ganun ba ang dapat nating maging pangmalas? Brother Calso, J. Kasi kung ganun ang iyong pangmalas, hindi ka magpapatawad eh. Dahil galit pa rin ang nangingibabaw sa puso mo. Pero kung nais mo ay yung kagustuhan ni Jehovah na magpatawad, magagawa mo yon dahil alam mong si Jehovah ginagawa rin yung bagay na yun. Maraming salamat. Ano yung kaisipan nung isa na pinagkasalaan dito, dun sa natin, para po? Ano yung naging kaisipan niya? Brother Mata. Sabi niya rito na hindi porke naiintindihan ni Jehovah ang nararamdaman niya, sang-ayon na si Jehovah doon. Kaya ano yung iniisip niyang kailangan niyang gawin? Naiintindihan naman talaga ni Jehovah, masakit yan. Alam niya yung nararamdaman mo. Brother Arjona. Medyo kung titingnan sa isang unang tingin, parang makatwira naman yung kanyang iniisip. So kaminsan kasi mayroon sa ganung mga tao na pag nagkasakit, nasaktan, halimbawa yung family, sabihin na, ay, wag ko munang sakit, baka ulitin niya uli. Para yung nanguwi niya, para hindi na ma-deterrent, hindi niya gagawin uli. Pero may negatibong talaga yun. Sapat nga si Jehovah, dapat real ka. Halimbawa, magkamisan sabihin natin, naintindihan, sa atin nga, minsan, naintindihan kita, pero hindi tayo sang-ayon sa gusto pa rin niyang gawin. So, mabuti naisip niya ito. Kaya dapat, kailangan talaga niya na alisin yun.
at lubusan talagang patawad sapat meron talagang problema yung sa ugnayan sa ng isa sa Diyos na Jehova. Karagdagang impormasyon, bakit hindi na lang hiniwalayan ni Naomi, yung kanyang asawa, na nanonood ng pornography? Sister Maglangit. Dito po sa footnote, binanggit dito na yung panonood ng pornography, ito ay kasalanan, nakakasakit sa asawa, pero hindi ito makakasulotang dahilan para i-diborsyo yung asawa. Okay, so sumusunod pa rin siya sa sinasabi ng Biblia kahit masakit siguro sa kanyang nararamdaman. Ngayon, tingnan natin, ano pa pwede natin gawin kung talagang napakahirap magpatawad? Baguhin ang nararamdaman mo, paragraph 13. Kung gusto nating patawarin ang isa na sobrang nakasakit sa atin, sapat na bang huwag na lang nating pag-usapan ang nangyari? Hindi. May kailangan pa tayong gawin. Kung kapatid ang nakasakit sa atin, kailangan nating makipagkasundo sa kanya. Imbis na magalit, gusto nating magpakita ng awa at magpatawad. Ano ang makakatulong sa atin na magawa iyan? Basahin natin Roma 12:18 hanggang 21. Sige, Sister Libres. Kung posible, hanggat nakadepende sa inyo, makipagpayapayapaan kayo sa lahat ng tao. Huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sariling mga minamahal, kundi bigyang daan ninyo ang poot dahil nasusulat akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ni Jehovah. Kundi kung nagugutom ang kaaway mo, pakainin mo siya. Kung nauuhaw siya, bigyan mo siya ng maiinom. Dahil sa paggawa-gawa nito, makakapagtutumpok ka ng baga sa ulo niya. Huwag kang padaig sa masama, kundi patuloy na daigin ang mabuti ang masama. Maraming salamat. Ayon doon sa binasang teksto sa Roma 12:18 hanggang 21, ano ang kailangan nating gawin? Sister CK. Still, kailangan makipagpayapaan pa rin. May mga senaryo sa mga kapatid o sa kongregasyon na ginawa na nila yung binanggit sa para po ng Mateo 5:23-24. Ichichismis pa niya na ginawa ko na tong part, pero ayaw pa rin ng ibang kabilang side na makipagpayapaan o makipag-usap. Binanggit pa rin ng Roma na to, ng Roma, ng tekstong na ito ay dapat pa rin makipagpayapaan pa rin siya. Maraming salamat. Brother Mata? Unang hakbang sa 18, sabi diyan, makipagkasundo, makipagpayapaan. Sa 19 naman, ang gagawin natin na hakbang ay ipaubaya kay Jehova, mga bagay-bagay, at siya na yung mag-aasikaso niyan. Sa 20, ang gagawin pa natin na hakbang ulit, ay imbis na tayo ay magalit, maawa tayo doon sa nagkamali o nagkasala sa atin. At doon naman sa 21, imbis na hayaan na lang na magkagalit kayo, patawarin natin siya. Tingnan natin kung paano natin magagawa yan sa 14. Nagpo-focus si Jehova na sa magagandang katangian ng mga tao. Dapat nating siyang tularan at tingnan din ang magagandang katangian ng taong nakasakit sa atin. Kadalasan na makikita natin sa isang tao kung ano ang gusto nating makita sa kanya, mabuti man iyon o masama. Kaya kung hahanapin natin ang magagandang katangian ng iba, makikita natin iyon at tutulong iyon sa atin na patawarin sila. Tingnan ang sinabi ng brother na si Jarod, mas madali sa akin na patawarin ang isang kapatid kapag iniisip ko ang magagandang bagay na gusto ko sa kanya, imbis na ang nagawa niya sa akin. Tanong sa 14, ano ang dapat na sikapin nating gawin at bakit? Galit pa rin talaga tayo Umabas na yung panahon. Galit pa din. Ano yung pwede natin gawin? Sister Masangkay. Doon sa teksto na nabanggit, ang sabi po ay mag-focus po tayo sa magagandang katangian niya, hindi doon sa pangit na katangian niya. Kasi po yung tutulong kung paano natin mapatawad yung kapatid na yon. At gagawin po natin iyon dahil mahal na mahal po natin si Jehovah. Maraming salamat. Brother Francisco. Malamang na narinig natin yung word na punong-puno ka na sa akin. Pero sa totoo lang, si Jehovah is punong-puno na rin sa atin.
Pero pinipili ni Jehovah na tignan yung magagandang katangian natin. Kaya bilang mga Kristiyano, ganun din po sana tayo, natakpan natin yung magagandang katangian, yung mga pagkakamali nila. Yun, kung gugustuhin ni Jehovah talaga mapupuno siya sa atin. No? Pero pinapatawad niya yan, nililet it go niya lahat ng mga kasalanan na nagagawa natin. Brother Tolisora. Maganda yung binanggit nyo sa teksto na awit 133. Hindi nagpo-focus si Jehovah sa mga kahinaan o pagkakamali natin. Kasi kung magpo-focus siya, yun nga, katulad ng binanggit, wala sa atin ang makatatayo sa harap niya. Bilang pagtulad dun sa katangian ni Jehovah yun, makakatulong sa atin kung magpo-focus din tayo dun sa magagandang katangian ng mga kapatid para mapatawad natin sila. Sakto. Dito tayo para paragraph 15. Maganda rin kung sasabihin natin sa taong nakasakit sa atin na pinatawad na natin siya. Bakit? Tingnan ang sinabi ni Naomi na binanggit kanina. Nang tanungin ako ng asawa ko kung napatawad ko na siya, hindi ako makasagot. Kaya na-realize ko na hindi ko pa talaga siya napapatawad. Bandang huli, nagawa ko ring sabihin na pinatawad ko na siya. Mangyak-ngyak siya nang marinig niya iyon. Hindi ko akalain na ganun kalaki ang magiging epekto nito sa aming dalawa. Pagkatapos noon, bumalik ang tiwala ko sa kanya at naging malapit na ulit kami sa isa't isa. Tanong sa 15, bakit makakatulong kung sasabihin natin na napatawad na natin ang nakasakit sa atin? Bakit daw makakatulong? Huwag na lang magkibuan. Brother Vasquez. Malaking tulong yan kasi una, naintindihan niya, una at pangalawa, at nasabi mo yon na pinatawad mo siya. Kaya ano naman naramdaman niya kapag narinig niya yon na pinatawad mo na siya? Siyempre, masaya siya. Kasi narinig niya mismo sa asawa niya na pinatawad na rin siya. Maraming salamat. Nagkakaroon ng closure. Yan, yung issue. Nagkakaroon ng closure. Sister Ampi. Siyempre pa, sa mag-asawa, hindi napipilitan silang magtalo. Pero gawin natin, sa bandang hapon, huwag lubugan ang araw. Kasi kung ang asawa, ang pagkakamali ng ating asawa, yung lang ang titingnan natin, mali yun. Kasi ayaw na Diyos na Jehovah. Sa Biblia, ang Biblia nagsasabi, tanggapin natin kung tularan natin si Jehovah, mapapabuti yun sa atin. Ano naging resulta kay Naomi nung sinabi niyang pinapatawad niya na yung kanyang asawa? Sister Vasquez. Sabihin nga po ni Naomi doon sa asawa niya na pinatawad na yung asawa niyang lalaki, bumalik yung tiwala sa kanilang dalawa. Yun, malaking epekto, di ba? Sister Arjona. Malaking epekto kasi sa isa kung alam niya na parang yung nakikita niya parang wala lang sa isa no, nung nagkasala sa kanya, yung bagay-bagay. Kaya mas nakakadagdag yun ng sama ng loob niya. Pero kapag nakita niya na may malaking epekto pala ito sa kanya, sa nagkasala sa kanya, makakatulong yun para maibalik yung tiwala niya dun sa tao. Yung burden ng asawang babae na pinagkasalanan, natanggal niya kasi pinatawad niya, yung guilt naman na nararamdaman ng lalaki na nagkasala, nagkaroon din ng closure. Pareho silang nagkaayos. Kaya ang ganda ng epekto, no? Tingnan natin kung ano pa matututunan natin sa pagpapatawad. 16. Gusto ni Jehovah na maging mapagpatawad tayo. Totoo, baka mahirap gawin iyan. Pero magagawa natin yan kung hindi natin babaliwalain ang nararamdaman natin at sisikaping kontrolin ito. Kapag nagawa na natin iyan, magiging mas madali na sa atin na baguhin ang nararamdaman natin. Ano ang natutuhan mo tungkol sa pagpapatawad? Doon po tayo sa sister sa likod. Gusto po ni Jehovah na maging magpapatawad po tayo. Sa Colossus 3:13, sabi po dyan na tuluyan po natin yung pagtiisa ng isa't isa at lubusan patawarin
kahit po yung ibang kapatid ay nakasala po sa atin, dapat po ay kontrolin po natin yung emosyon para maging mapayapa po yung congregation. Yan. Huwag baliwalain daw at kontrolin. Diyan sa kahon, ano yung makikita ninyong nakatulong sa inyo sa artikulo natin na pinag-aaralan? Na baka dati hindi niyo masyadong binibigyan pansin. Nakita kayo? Brother Magpile, Ezel. Dito po sa kahon, una, dun sa huwag baliwalain yung nararamdaman. Siyempre, valid yan, ang galit. Pag nakakaramdam tayo, okay lang yan. At pag natanggap na natin yon at na-assess natin yung sarili natin, pwede na tayong pumunta sa pangalawang step. Ayun na yung kontrolin yung damdamin natin. Ang galit, hindi naman siya overnight nawawala. Kailangan ng panahon. Hindi lang isang araw, inabot ng taon, minsan dekada pa nga, o higit pa. Tapos, pwede tayong humingi kay Jehovah na maalis yung galit natin. At kapag nagtiwala tayo sa Kanya, doon na tayo tatalon sa pangatlong step, yun na yung baguhin yung nararamdaman natin. Isipin natin kung ano ba yung pananaw ni Jehovah tungkol sa bagay na yun, kung sa pagpapatawad. Hilingin din natin sa Kanya na tulungan tayo na magawa yun. At kung applicable din naman, pwede nating sabihin dun sa tao na nakagawa sa atin ng pagkakamali na pinatawad na natin siya. Maraming salamat. Pag-isipan ng mga pakinabang kapag nagpapatawad tayo, 17 to 19. Maraming dahilan kung bakit dapat tayong magpatawad. Tingnan natin ang ilan sa mga iyon. Una, natutularan natin at napapasaya ang ating maawaing Ama, si Jehovah. Ikalawa, na ipapakita natin ang pasasalamat natin sa pagpapatawad ni Jehovah sa atin. At ikatlo, nakakabuti ito sa kalusugan natin at napakaganda nito ang kaugnayan natin sa iba. Kapag nagpatawad tayo, baka may magagandang bagay na mangyari sa atin na hindi natin inaasahan. Halimbawa, tingnan ang resulta ng pagpapatawad ni Denise na binanggit kanina. Hindi niya alam na plano na ng lalaking na aksidente sa kanila na magpakamatay pagkatapos ng paglilitis. Pero dahil sa pagpapatawad niya, napakilos ang lalaki na mag-aral ng Biblia kasama ang mga saksi ni Jehovah. Baka pakiramdam natin, pagpapatawad ang isa sa pinakamahirap na kailangan natin gawin. Pero baka isa rin iyon sa pinakamakapagpapasaya sa atin. Kaya gawin sana natin ang buong makakaya natin na tularan ang pagpapatawad ni Jehovah. Maraming salamat, Brother Daulong, sa mahusay na pagbasa. 17. Paano tayo nakikinabang kapag nagpapatawad tayo? 3 punto. Sister Licanda. Una po dito, natutularan natin at napapasaya ang ating maawaing Ama si Jehovah. Ikalawa, na ipapakita natin ang pasasalamat natin sa pagpapatawad ni Jehovah sa atin. At ikatlo, nakakabuti ito sa kalusugan natin at napapaganda nito ang kaugnayan natin sa iba. Yan, hindi na tayo puyat kasi nakakatulog tayo ng mahimbing kapag tayo nagpapatawad. 18 to 19. Ano ang pwedeng maging resulta kung magiging mapagpatawad tayo? Brother Tom Villavicencio, sa harap. Meron nga pong magandang resulta. Halimbawa, doon sa karanasan ni Denise na talagang masakit naman yung nangyari sa kanya. Pero dahil sa pagpapatawad niya, yung lalaki napakilos. At balak na pala nitong magpakamatay pagkatapos nito. Pero napakilos siya doon sa pagpapatawad. Kasi baka iniisip, paano nito pinatawad? Sobrang sakit na nang ginawa ko dito. Ayun, yun nakita niya. Kaya naman nakipag-aral siya ng Biblia doon sa mga saksi ni Jehovah. Talagang maganda yung naging epekto nito. Maraming salamat. Brother Belmonte. Baka po para sa atin, no, yung pagpapatawad po yung pinakamahirap na desisyon na gagawin natin. Pero sabi dito sa paragraph, yun po yung magpapasaya sa Diyos na Jehovah at yun yung pinakamahalagang gawin kasi kapakinabangan din po natin yung bagay na yun. Maraming salamat. Hindi na natin tatalakayin yung repaso dahil kinapos tayo sa oras, pero napakaganda ng artikulong ito, mga kapatid. Talagang ito yung, kumbaga, topping doon sa ating 2 artikulo na tinalakay may kinalaman sa pagpapatawad ni Jehovah. Nasaktan ba kayo ng isang kapatid na sobrang sakit?
iniwan kayo ng asawa ninyo? O kaya namatayan kayo ng mahal sa buhay dahil sa isang kagagawan ng isang tao? Ganun ba yung nararamdaman ninyo ngayon? May mga kapatid na nakapagpatunay na kaya nilang magpatawad sa kabila ng masasakit na mga bagay na iyon. Kung maliliit na bagay lang yung nararanasan natin sa ngayon, kaya nating patawarin yung ating kapatid? Kaya nating patawarin ang iba? Kaya nating makita yung pagpapatawad ni Jehovah na ginagawa niya para sa atin? Tandaan, Colosas 3:13 sabi, kung paano lubusan kayong pinatawad ni Jehovah, dapat na gayon din ang gawin niyo. Oo, may epekto iyon sa kaugnayan natin kay Jehovah, may epekto rin yon sa kaugnayan natin sa iba. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Tapusin natin ang ating pagpupulong sa umagang ito sa pamagitan ng awit. Awitin natin sama-sama ang awit 125. Maligaya ang mawain, hango sa Mateo 5:7.